Easterly, simula kahapon, nagpapataas ng ating temperatura. Magsisimula sa silangan ng bansa hanggang dyan sa bahagi ng Eastern Visayas. Asahan ng mga pagkalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng silangan at posibleng umabot sa kalagitnaan maging ng NCR at Central Luzon. Sea surface temperature sa Mid at Eastern Pacific, bahagya pong bumaba. Pero yung aasahan nating drought, epekto ng El Nino ay magpapatuloy pa rin this coming March hanggang April 2024. At malinsang ang panahon simula kahapon, naramdaman sa Caloocan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa ika-4 na araw ng February ngayong linggo, 2024. Ang oras natin, boss, may maga ay alas 9:28 na ng umaga. O, di ba sabi ko sa inyo, since yung isang araw na inasahan natin ang pagbabalik ng easterlies at kahapon ay naramdaman ninyo lalo na dito sa Luzon. Sa Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ang biglaang pag-alinsangan ng ating temperatura at halos hindi natin naramdaman ang hanging amihan dahil nga po sa numipis ito at halos na mahinga muna ang ating northeast monsoon. At makikita sa ating current conditions, despite the overcast and gloomy, klaro a few clouds, naasahan pa rin na mataas ang ating temperatura at pagbaba o pagtuyot o pagtaas ng ating drier conditions ngayon dito sa Luzon, lalo na kabilang nga ang Southern Luzon area dahil nga po sa pag-iral ng easterlies at dahil dyan asahan pa rin ang mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan dyan sa silangan muna ng bansa na maka-apekto rin sa iba't ibang panig ng Central Luzon hanggang dyan sa bahagi ng Calabarzon. Siyempre, madadamay din posible ang Metro Manila. Sa ating lowest temperature na natala, kanina sa amin sa Caloocan, kaninang 6:06 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa na 25.8 degrees Celsius na lowest temperature. Pero kahapon, nakapagtala kami ng halos napakamalinsangan na nasa 34.5 degrees Celsius na mainit na temperatura na. Kahapon ito ng 2:16 PM. Ibig sabihin lamang yan ay tumaas ng biglaan ang ating heat index at umabot sa 43.2 degrees Celsius ang aming init mandamak kahapon po yan mga folks. So ibig sabihin malamang ay kung itatabi natin sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa ay despite na walang naitala sa kanila pinakamataas na heat index so far kahapon ito ng February 3, ibig sabihin lamang nangunguna po sa amin sa Caloocan na may pinakamataas na heat index sa buong bansa. Pero kung pagtatabi naman natin sa PH Extremes in past 24 hours, pagdating sa alinsangan temperatura ay mas nanguna pa rin ang San Jose dyan sa may Mindoro na nasa 35.5 degrees Celsius ang pinakamainit na alinsangan. So halos sa pangalawa kami malamang sa may pinakamataas na temperatura. Pero kung ito-double check natin sa ating PH system sa highest temperature, ay makikita natin halos sa kapantay sa amin sa Caloocan ng Catbalogan at Cotabato, halos dikit po. Nasa 34.5 degrees Celsius ang Catbalogan. So halos kapareho namin sa Caloocan ang Catbalogan na parehong nasa 34.5 degrees Celsius ang alinsangan. So malinaw lamang na nangunguna sa alinsangan ang San Jose, dyan sa may bandang Mindoro pa rin mga folks. At dahil nasa kanluran yan, expected na mas maalinsangan at mas tuyot ang area nila dyan. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, ay bahagya itong tumaas dahil nga po sa humina ang ating amihan nga po since nung nakarang araw ay nasa 15.6 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa kanila. So ibig sabihin kung isasama natin ang Benguet, malamang nasa around 14 degrees o 13.5 degrees Celsius ang approximate na temperatura dyan sa Benguet. Sa Inulan naman ng Kasiguran Aurora ay inulan sa kanila at least mga light rain showers ito malamang. Na nasa 9.5 mm lamang ang naitalang pag-ulan dahil nga po sa halos drier po tayo at wala masyadong naging pag-ulan dito sa Luzon.
Sa humidity ay aasahan uli natin ang dryer na paligid natin lalo na sa Metro Manila. Sa ngayon ay nasa 68% ito na medyo dryer na uli at bumababa pa ito ng 7% since last hour. Kahapon nakaranas tayo ng mas tuyot na humidity na nasa 55%. At sa ngayon nasa 69%. So posible pa rin na umabot yan sa mas mababang humidity. So ibig sabihin lamang ay iwasan natin muna ang mag-dehydrate just in case. Pero nanatiling mataas ang ating atmospheric pressure sa epekto pa rin ng streams ng high pressure area sa norte. At sa ngayon ay nasa 1,016 hectopascals po ang ating atmospheric pressure ngayong umaga base dito sa weather station ko sa Caloocan. Sa high tide and low tide status, may 6 hours and 59 minutes muli. So, nanatiling mababa po ang ating level ng karagatan dyan sa Manila Bay. So, layo-layo po muna. Matik na po yan. Bandang 4:30 PM pa po yan tataas ng maximum high tide. So, tiis-tiis muna muli. Diyan muna kayo sa may bandang Bataan o kung maaari sa may bandang West Philippine Sea. At kung hindi ako nagkakamali, manatiling nakalmado naman ang karagatan dyan. Maliban lamang sa silangan ng bansa. Maganda ang ating air quality. Since kaninang umaga, medyo nag-moderate ito. Ngayon, so far, naging maganda ang ating air quality. Probably dahil mukhang may nagsisiga kami. May nagsisiga kasi dyan sa likuran ng aming tahanan. So, probably baka na-detect yun ng aking air quality sensor. So, ngayon ay mukhang good naman ang ating air concentration. Sa ating namang almanak ay sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:56 PM. At ang ating waning crescent na po at 38% na lamang ang liwanag sa buwan ay sisikat naman ito mamayang mamadaling araw na po. Halos bukas na po ng madaling araw at 1:39 AM at inaasahan naman ito lulubog kinabukasan na ng tanghalian at 12:15 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito na Lunes, magiging klaro daw ang ating himpapawid. So, ibig sabihin medyo drier tayo at expected ang mataas na temperatura, naglalaro sa 34 degrees Celsius at lowest temperature expected at 25. Bukas, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. Wala mang porsyento na chance na ulan, pero according sa icon, ay merong isolated rain showers daw na posibleng mangyari. So, highest and lowest temperature expected natin maglalaro sa 33 to 34 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. Silipin natin ang status ng El Nino or La Nina monitoring. Bagamat ang El Nino ay nanatiling nasa mataas o extreme El Nino condition pa rin tayo ngayong February. Pero inaasahan by 73% nga po ay inaasahang straightforward ito o under descending na po into ENSO neutral. Simula na nga po by April hanggang June 2024. At according sa ating PIMO weather monitoring sa El Nino, ay nitong January 2024 ay bahagya nga pong bumaba mula sa 2.02 degrees Celsius last year, nitong December. Last year, December 2023, ay ngayong January ay 2024, bumaba na ito ng bahagya at 1.87 degrees Celsius na lamang. Yung pinaka-latest index na po ng El Nino. Ibig sabihin, nagsisimula na po ang descending ng El Nino at kung titingnan natin sa extended forecast mula sa NOAA, courtesy of NOAA, para sa data ng forecast para sa posibleng pagbabago ng klima, makikita natin ay by March hanggang May, probably, ay magsisimula na po ang transitioning into neutral transition at posible pong by May, June to July ay magsisimula naman ang transition into La Nina. So, sa ngayon, by February hanggang March ay mararanasan pa rin natin yung epekto ng El Nino at pagtagtuyot at drought sa Pilipinas. Kaya paghandaan pa rin ito sa susunod pa na 2 o hanggang 3 buwan pa. Despite na nagde-descend na po ito mula 95% to at least 54 to 55% nitong March ay inaasahan magtutuloy-tuloy pa rin yung tagtuyot natin dyan dahil sa epekto pa rin ng El Nino. Malayo-layo pa o by mga bandang April to June pa o to July ang posible pang magkakaroon ng transition into La Nina. So probably mga bandang April, May o June
ay inaasahan na natin ang neutral. Nasa 73% nga po yung probability o percent chance nito. So sa ngayon, sa loob ng 2 buwan mula ngayong February ay mararanasan pa rin natin ang epekto na El Nino hanggang sa susunod nga po na buwan hanggang March 2024. So sa mga naapektuhan sa kanluran ng bansa, lalo na sa Northwestern Luzon, ay paghandaan pa rin natin dahil nananatili pa rin mataas o nasa extreme El Nino category level pa rin tayo despite na unti-unti na itong nababawasan. Dako naman tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng ating panahon. At dahil wala tayong masyadong northeast monsoon o yung hanging amihan na mararamdaman ngayon, ang easterlies po since kahapon na ating pang ni-report ay naasahan na nating magtutuloy-tuloy po na magpapainit yan at magpapaalinsangan sa iba't ibang panig ng bansa lalo na sa Luzon hanggang Southern Luzon at Eastern Visayas. At makikita natin dito ay expected ang mga pagkakaroon ng pamumuo ng mga saturated water vapor at mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkidlat at pagkulog lalo na sa hapon at sa gabi. Well, lalo na sa northeast Luzon lalo na ay sa ngayon medyo klaro po at medyo fair weather pa po tayo pero expected ang maalinsangan ngayong umaga hanggang ngayong tanghali. Maging dyan sa Cordillera Administrative Region at buong Cagayan Valley, Isabela, hanggang dyan sa may Kasiguran, Aurora, pababa na po yan. So, nakakaranas na ngayon ng ilang mga light rain showers na moderate at ilang bahagi ng silangan ng Northern Luzon. At maging dyan sa bahagi pa rin ng Southern Luzon, madadamay na rin ang buong Quezon Province at ilang parte ng Bicol Region hanggat umiiral ang ating easterlies. Siyempre, dahil dyan ay magiging mababa rin ang temperatura ng bahagya, ang mga taga Benguet at Baguio, lalo na. At epekto pa rin ng tagtuyot ay mararanasan pa rin ng buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, hanggang Pangasinan, Central Luzon sa Tarlac, at sa halos kanluran ng Zambales. Automatic yan mga folks. And the rest ng Central Luzon, pababa ng Bulacan at Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, makakaranas tayo ng medyo fair weather, ilang gloomy at overcast, at asahan pa rin ang pagtaas ng temperatura. At pagtuyot bumababa ang ating humidity. So, medyo drier tayo at maalinsangan ang aasahan natin ngayong araw. Habang tayo ay mayroong easterlies at mahina pa ang northeasterlies na nasa may bandang Taiwan po. Nasa bandang Taiwan po ang umiiral na northeasterlies wind flow. So, hindi natin masyado nararamdaman sa bansa. Maliban lamang sa bahagi ng extreme Northern Luzon area, medyo na mas nararamdaman pa nila yung daloy dyan ng amihan dahil nga po nasa bandang Taiwan nga po ang dumadaloy na northeast monsoon sa ngayon. So sa halos sa buong bandang Central Luzon, pababa na po yan ng Southern Luzon ay mas mararamdaman natin ang maalinsangang panahon. Pero bandang madaling araw, medyo nararamdaman pa rin natin kahit papano ang malamig na simoy pa rin ng hangin. Habang ganyan ay asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan mula Calabarzon hanggang buong Southern Luzon. Hindi na natin isa-isahin yan dahil halos sa kalmado naman ang kaulapan. Most probably ay fair weather tayo at asahan ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, typically mga ilang light rain showers. Maging sa buong bahagi ng Mimaropa at ilang areas ng mga isla natin sa Marinduque, Romblon, Manyan at sa bandang Masbate hanggang Burias Island. All in all, halos sa fair weather tayo at maalinsangan dulot nga po ng easterlies. Mas mainit po na temperatura ang aasahan nating maghapon hanggang sa buong bahagi ng Visayas area. Siyempre, ang silangan ng Visayas o Eastern Visayas at bagi sa eastern part ng Bicol Region, mas makakaramdam sila ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa mas saturated po ang water vapor ninyo dyan. So, asahan po medyo maulan, lalo na sa hapon mga folks. So, magdala kayo ng mga pananggalang anuman sa mga ulan just in case. Bukod sa matinding sikat ng araw, asahan po ang maalinsangan at mahapdi sa balat ang sikat ng araw ngayong araw. And the rest ng buong Central Visayas at West portion sa Visayas, despite na fair weather, magiging maalinsangan din po ang panahon ninyo dyan. Magkaroon lamang ng mga pag-ulan, typically isolated rain showers lamang na hindi naman nagtatagal ng mahigit sa 30 minutes. Pero pagdating sa may Mindanao, nanatiling mataas ang saturation sa silangan ng Surigao del Sur lalo na at ilang areas ng Davao Oriental. Siyempre, mula dyan sa may bandang Katiil hanggang Governor Generoso, makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, typically mga ilang light and some moderate and
heavy rain showers. Magdala po ng pananggalang sa ulan just in case at ingat sa biglaang malakas ang ulan hanggang dyan sa Davao region, sa may bandang Davao City, sa Panabo, Mabini, papunta na yan dyan sa may bandang Banay-Banay at Lupon. Ingat na lamang po sa biglaang ulan, pero the rest ng Sorsogon area ay magiging maalinsangan po. Medyo partly cloudy at overcast din sa inyo dyan. Pero expected sa hapon ay may mga aasahan pa rin kayong mga isolated rain showers na may ilang pagkilat at pagkulog, kabilang na ang Barm at bahagi ng buong Northern Mindanao area. Pagdating ng Zamboanga Peninsula, despite na maalinsangan din ang mararanasan ninyo, magiging partly cloudy lalo na sa Zamboanga del Sur hanggang dyan sa bibandang Basilan at Hulu-Sulu. Magkaroon man ng mga ilang isolated rain showers, hindi naman din ito nagtatagal. Epekto lamang ng ilang surface trap na medyo nabubuo lamang dyan. Pero hindi masyadong matindi ang saturation ng surface trap dyan. Kaya magkakaroon lamang kayo ng mga ilang kalat-kalatang pag-ulan na may ilang pagkiklat at pagkulog. So generally, ang buong 80% ng bansa, halos fair weather po tayo, maaraw at medyo maalinsangan po ang mararamdaman natin nitong maghapon. Puro mga typical of light rain showers ang mas madalas nating mararanasan at ilang mga moderate rain showers, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Samantala sa ating tropical cyclone assessment monitoring na natiling neutral at wala tayong expected na pamumuo. Since kahapon sa unang report ko ay maging sa ating global spectrum model rather ay ang easterlies lamang ang halos nakikita natin. Ayan po, so may makikita dito humina rin ang amihan according dito sa forecast at umiiral ang easterlies din. So probably mga hanggang February 9 or posibleng mabot pa ng February 10, 2024 ang epekto ng easterlies. So mas makakaranas tayo ng medyo maalinsangang panahon these weekdays. So tingnan pa rin natin dahil posible pa rin magbago yan every 6 hours. Take note yan mga folks. At dahil dyan ay wala po tayong expected pa rin na pamumuo na anumang active low pressure area. Maliban pa rin sa medyo agresibo pa rin ang mga surface trap dito sa may Indonesian Peninsula pa rin. So anytime, posible pa rin magkaroon ng higher saturation na magpapaulan sa bahagi ng Southern Mindanao area. So take note yan mga folks hanggang this week days. At wala tayong magiging komento sa mga computer models natin. Then na-discuss na nga po natin, asahan pa rin ang mga surface trap dito sa may Southern Mindanao area hanggang sa mga susunod na araw. Epekto pa rin yan ng low pressure area o low pressure systems na nasa may bandang Indonesian Peninsula pa rin. So wala tayong magiging komento pa rin sa anumang tropical cyclones na mabubuo. Pero pagdating sa pag-alon sa bansa na natiling medyo mataas pa rin ang pag-alon sa eastern seaboards ng ating bansa na naglalaro pa rin sa 1.25 meters hanggang sa susunod na 24 oras. So kung maaari, na natiling ingat o kung maaari medyo restrain muna sa mga maliliit nating mga mangingisda na pumalaot ngayong araw pa rin dahil medyo malikot pa rin at medyo delikado pa rin pumalaot dahil sa mahigit 1 meters ang taas pa rin ng alon dyan. Pero sa kanluran at dyan sa may portion Ilocos Norte, mukhang kaya-kaya na pong lumayag dyan dahil medyo malayo po ang distansya ng malikot na lakas ng alon dyan. Tansyahin nyo na lamang dahil yung bugso naman ng northeasterlies dyan, yung hangin dyan sa may bandang Bambuyan Islands, medyo malakas-lakas pa rin ang bugso ng hangin. So medyo ingat na lamang po sa mga susubok na pumalaot ngayong araw. Sa status ng ating dam elevation sa bansa, so far, wala naman tayo magiging komento rin. Normal naman din ang ating elevation o water level. At makikita natin sa graph ng dam elevation ay natiling mataas pa rin yung level ng Angat Dam hanggang nitong February 2, 2024. At sapat pa rin yung level pero bahagyang mas bumaba ang La Mesa Dam sa 78.50 meters. Yung bahagyang pagbaba ng La Mesa Dam. So medyo, kung titingnan naman natin sa may bandang level, medyo 2 meters po ang nabawasan sa La Mesa Dam. So medyo take note po sa ating hydrological section ng Pag-asa. At tingnan natin, hopefully hindi pa yan bumaba into 77 dahil medyo hindi na po yan magandang balita. Dahil nga po sa konti at halos wala nang umuulan o wala nang pag-ulan sa bahagi nga po ng Luzon, medyo nababawasan na po ng 2 metro halos ang bandang La Mesa Dam.
Samantalang sa Ipo Dam, so far, sapat pa po, medyo kaya-kaya pa maging sa Angat Dam. So, medyo hindi maganda ang sitwasyon sa Lamesa Dam. Medyo bumaba yung elevation nga po niya into 78.50 mula sa dapat na karapat-dapat na level nito, at least 80 meters ang level. So, medyo 2 meters po ang nawala sa kanya sa loob ng 2 araw. So, take note na lamang po sa ating hydrological center natin. At sa mga gagamit ng mula sa Lamesa Dam, medyo tipid-tipid po muna tayo ng paggamit ng tubig dahil 2 metro na ang nababawasan sa Lamesa Dam. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, February 4, 2024. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, February 4, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Silipin nyo lamang dito at paki-subscribe na lamang din po sa ating YouTube channel. Paki na lamang po at bukod sa Facebook page ay bisitahin na lang natin ang status ng ating weather conditions sa mga gustong malaman ang real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.